Kumusta po kayo mga kapatid? Ito po muli ang iyong kaibigang exorcist, si Father Carty Macalino, isa sa mga exorcist ng Archdiocese of San Fernando Office of Exorcism. Nung nakaraang linggo po ating inalala, ginunita ang kapistahan ni Santa Rita de Cassia. Siya po ang ating pag-uusapan ngayon sa episode na ito. Alam po natin kay Santa Rita de Cassia, siya po ay patron saint of the impossible or hopeless cases. Pangalawa, alam po natin kay Santa Rita, siya po isang ulirang ina at asawa. Pero pangatlo, hindi natin alam na si Santa Rita din pala ay isang powerful patron saint in the ministry of exorcism and spiritual liberation. Tatlong bagay po ang ating pag-uusapan kay Santa Rita ngayon. Unang-una, bakit ba siya tinatawagan or pintakasi sa mga kaso na imposible? Pangalawa, pag-uusapan natin ang kanyang malalim na relasyon sa Diyos. At pangatlo, ano bang mga tagpo na kung saan si Santa Rita ay nilabanan niya si Satanas at kanyang mga demonyo sa kanyang buhay bilang isang Katolikong Kristiyanong bininyagan, bilang isang Agustinian nun. Una po, si Saint Rita ay the patron saint of the impossible. Dahil po maraming mga bagay na imposible sa magitan ng kanyang malalim na dasal at relasyon sa Diyos, nagiging posible. Ito po ay nag-root sa kanyang buhay mismo. Nung si Santa Rita po ay malapit ng mamatay, nagkaroon po siya ng grabing sakit. Isa po sa kanyang hiniling sa kanyang kaibigan na bumisita sa kumbento kung saan siya ay, when you go back, please bring me a rose from our garden. Kasi si Rita po, doon po sa kanilang bahay, isa po kanyang mga libangan nung bata pa siya, nag-aalaga po sila ng mga roses doon sa kanilang garden. And this friend of her told her, Rita, it is impossible because nagyayelo, hindi tumutubo ang mga rosas. Pero sabi ni Saint Rita sa kanya, please, when you go back, bring me a rose. So, bumalik po sa bahay yung kanyang kaibigan at iniisip niya saan kaya siya kukuha ng rose. Pagpasok po niya sa bahay ni Saint Rita, meron po siyang nakitang isang single rose na tumubo, nag-iisa lang. At kinuha niya at dali-dali siyang bumalik and ibinalik kay Santa Rita, binigay yung roses na yun. At yun ay naging simbolo na si Rita ay mamamatay, subalit ang kanyang pagiging santo ay magiging mabango katulad ng rosas. Imposible, pero sa magitan ng Diyos, naging posible. Ganon kalakas po si Saint Rita sa Diyos, kaya po, she is considered the patron saint of hopeless cases or impossible cases. Nung namatay na po si Santa Rita, maraming mga bagay na imposible, na mga may sakit na cancer, until now, through her intercession, ang Diyos pinapagaling ang mga sakit na ito through the intercession of Saint Rita de Cassia. Kaya siya po ay patron saint of hopeless cases or impossible cases. Pangalawa po, si Santa Rita po ay huwarang ina, huwarang asawa. Si Santa Rita po ay isang may asawa na nakaranas ng maraming suffering sa kanyang buhay mag-asawa. Sa kanyang asawa, battered, para pong considered na battered wife, sinasaktan, and also problema din niya ang kanyang mga anak. But sa kanyang karanasan na ito, ginawa lang niya, ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos. She's always praying for the conversion of her husband and for the conversion of her children. At ipinagkalaw po ng Diyos yun. Namatay po ang kanyang asawa na nagbalik loob at ang kanyang mga anak. And nung namatay po ito, nung naging widow siya, she decided to enter the Augustinian convent. Kaya po naging madre siya. Yung iba po nagtatanong, bakit ba si Santa Rita may asawa at siya ay nagmadre? Because in the church po, pag ang isang tao, bawa, in the case of Saint Rita, widowed na siya, wala na siyang obligasyon sa kanyang asawa at kanyang mga anak, and she want to dedicate her life
to the church as a religious nun, pwede po yun. Kaya po yun po yung nangyari kay Santa Rita. Nung nandun na po siya sa konbento, marami po siyang naranasan na kung saan pinahirapan siya ng kalaban ng Diyos. Pag siya nagdadasal, maraming mga distractions, maraming mga demonic distraction, maraming mga temptation, but she always overcome these temptations and this temptation or this distraction through her deep prayer life and through the sign of the cross. So pag siya po'y nag-aantanda ng krus, mga nararamdaman niya mga evil spirit sa kanyang kung saan siya naroon, ay nawawala po because of the power of the cross of Jesus. Si Santa Rita po, nung naging madre na siya, kilala po siya sa kanyang piety, sa kanyang prayer life, sa kanyang holiness. One time po, there is this possessed woman na idinala po sa kanya. Sumisigaw, naglulupasay, nagwawala. Nung inilapit po kay Santa Rita yan, hindi po siya natakot. Alam niya, nasa kanya ang Panginoon. What she did is, she prayed for the liberation of that woman, and then she traced the sign of the cross in the forehead of that woman, telling, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yun lang po yung dinasal ni Santa Rita. And the woman was liberated from the power of demons possessing her. Si Santa Rita po, bilang isang santo na mga Agustino, patron saint of the impossible cases, nagpo-fall din po sa kanya ang mga taong napoposes. Each time we ask the powerful intercession of Saint Rita de Cassia, the Lord will grant liberation to that persons tormented by evil spirits. Mga kapatid, ito po ay isang santa na kung saan pwede nating gawing pintakasi sa ating pakipaglaban sa kapangyarihan ng mga demonyo at ay magtatagumpay dahil mas makapangyarihan ang Diyos, mas makapangyarihan ang mga dasal ng mga santo kaysa sa mga kalaban ng Diyos. My dear friends, I ask you to have a devotion to Saint Rita de Cassia, the patron saint of impossible cases. Ngayon po, magtapos po tayo sa prayer for cleansing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our head down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones, to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your Holy Cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hanggang sa muli po, ito po si Father Carty.